Siyempre, iba pa rin yung nakita mo lang compare doon sa na-try mong i-drive. So ngayon, samahan nyo kami mga kamanibela sa ating Manibela Test Drive. Ayan mga kamanibela, susubukan natin i-test drive itong Land Cruiser 79 Series. Kung mapapansin nyo, tignan nyo kung gaano kalabo yung nakikita nyo sa ating reverse mode. Okay, sasabihin ko sa inyo yung mga negative things at positive things dito sa Land Cruiser na to. But bago ko sabihin yan, i-atras ko muna siya. So kung napapansin nyo guys, habang umaatras tayo, ang liit ng nakikita ko. Tapos, ang ginawa namin ngayon ay nilambutan namin ng sadya yung gulong natin para hindi nyo ma-feel yung sobrang tagtag niya. Ipaparanas ko sa inyo yung classic vintage ride nitong Land Cruiser 79. Okay? So mapapansin nyo, naka-automatic pero meron pa rin siyang knob dito para sa ating high speed 4x2 at 4x4. Ayan, nakalagay naman dyan. Tapos ito, kakaiba, meron na rin siyang Type C. Medyo modern na high-tech na din siya sa masasabi natin. Meron siyang cigarette lighter dito. Dalawa yung kanyang Type C. Ayan, para kung sakaling mag-charge ka. Meron siyang downhill assist. Meron siyang power hold at second start. Ayan, meron na rin tayong off para sa pagmadulas ang kalsada. So makikita nyo may umiilaw dito na warning. So ito guys yung gulong kasi diniplate natin siya. Bibilisan natin ng konti para maramdaman nyo po yung sinasabi kong tagtag. Ayan. Diba? Ramdam, diba? Oh. Ayan, no? So dito, opya, daming sasakyan. Hindi siya naka-design sa high speed. For me, masasabi ko na mabagal siya. Pero actually, kaya naman siyang bilisan. Sa experience naman namin nung dinrive namin siya, kaya naman ng 140. Kaya lang, you will feel yung bumps niya eh. Kasi dito pa lang sa mabagal, nafe-feel mo na. Kasi dahil yan sa yung sasakyan natin ay dinesign naman for pagkakarga. Kumbaga, loading naman. Kasi pick up to eh. So, ang hindi matagtag yung coil spring sa harap versus sa muelye sa likod. So yung muelye sa likod ang nagpapatagtag sa kanya sa sobrang heavy duty niya guys. Ayan. Diba para tayong sumakay ng old model talaga. Ayan. Pero guys, ang napansin ko, when you're driving this halimaw na tinatawag, halimaw sa kalsada, kita mo naman, napapa-head turner yung mga tao. Oh. Diba? Kasi hindi usually dumadaan o hindi ka usually makakakita ng ganitong klaseng sasakyan dito sa atin. Ang masasabi ko lang guys dito, kapag ito yung gamit mo, yung respeto ng mga nakakakita iba, kasi iba pa rin ang Land Cruiser 79 series. Tsaka yung may hilig sa classic, iba pa rin yung tingin nila. One time nung dinala ko to sa Baguio, talaga naman lahat sila tumitingin kapag nakikita itong ganitong series. Kumbaga, maasabi mo talaga siya na timeless beauty. Yan. Diba? Tapos yung hood niya, yung pagka-boxy engine nandyan, makita mo naka-wave, aerodynamic na butas-butas na parang paganon. Yan. May mga guhit na makikita mo. Ayan, asa na yung butter smooth dito. Sorry. So isa yan sa ayaw ko talaga. Yung suspension niya malubak, matagtag siya. Pero yung lakas niya guys, siyempre malakas to kung sa malakas. Kasi turbo to eh. Mapansin nyo guys dito, sobrang simple ng mga rear view mirror. Tapos ito sobrang simple din. Wala nga ilaw eh. Oh. Ayan, hindi ka mukha ng iba na meron, di ba? Guys, tignan ko yung aircon. Bilog. Usually yan yung mga makikita mong ordinaryo sa mga sasakyan, di ba? Hindi siya. Ito may USB pala dito. Ayan, tatanggal siya. May USB pa rin siya. Type C, dalawa at isang USB.
Sa towing capacity nito, nasubukan na namin, hinihila namin yung camper. Bali wala, kayang-kaya niyang hilahin yon. Okay, so since ito yung Land Cruiser na dinesign para sa off-road, syempre gustong-gusto nating madala ito sa mga overlanding at camping. Kasi talagang hindi ka mabibitin dito, hindi ka mababalaho kasi 4x4 siya. Siguro kung i-upgrade ko man siya guys, ang unang-una ang gagawin dito is papalitan ko ng suspension para medyo komportable naman ako. Pangalawa, na i-upgrade ko marahil kung magkaka-budget tayo ay yung kanyang gulong. So magpapalit tayo ng gulong na tingnan nyo, ganyan ang feel. Ganyan ang feel kapag nilagay mo sa off-road, di ba? Medyo bumpy talaga siya. So, ang next destination na gusto kong dalhan ito, gusto kong i-north loop siya. Ikot ako sa buong north para at least masubukan ko lahat ang trail. At ito, paparamdam ko na sa inyo yung kanyang speed. Ready? Yun. Kaya naman niyang makakuha ng 100 sa mabilis na oras. So, yun nga lang, kung na-feel mo din yung tagtag, the more na-feel mo siya kasi, the more na parang hindi ka safe pagka binilisan mo. And sabi ko nga, hindi naman siya dinesign talaga for high speed. But 100 is good enough para sa makarating ka dun sa mga lugar na pupuntahan natin. Kumbaga, hindi naman siya sobrang bagal. You know? Suspension lang talaga, next upgrade na gusto kong gawin dito. Okay, sa fuel consumption, nung previous na mga ginagamit ko na siya, masabi ko na matipid din naman. Kasi, for me, hindi pa ako nagkakarga after ko siyang ma-full tank. Kasi sobrang laki ng kanyang fuel tank. Nung umikot ako ng Baguio, going to Atok Benguet, bumaba ng Nagilian, ito lang yung nabawas. Napakakonti, halos hindi pa umabot ng kalahati. I could say, parang sabihin natin per liter umaabot lang siya ng around 12 to 14 liters. Subukan natin guys yung kanyang power. Open. Sarap. At yung kanyang braking system. Oh, yan. Napansin nyo guys, okay naman yung kanyang braking system. Malakas po. Hindi ko lang binibigla kasi ayoko masubsob yung mga pasahero natin. Okay naman siya guys pagdating sa ating braking system. Safety features, meron siyang airbag dito. Comment ko lang, walang airbag dito sa gilid. Wala po siya. Pero may seatbelt naman nakasama. Parang sabihin mo ng base model na sasakyan. Hindi siya ganun ka high-tech. Yan. Very base model. Sa tibay naman ng mga kaha, I could say matibay. Bumper matibay na din. Ground clearance sa gilid, sa likod, sa harap, matibay. At isa sa pinakaayaw ko dito guys, yung liko. Super liit ng liko niya. Yung bang pagkaliliko kang ganyan, napakaliit ng kanyang turning radius. Na pag itong ganito kalaki lilikuan mo, halos magtatatlong balik ka ng ganun. So, i-compare mo sa ibang Toyota Land Cruiser, ang liit ng liko niya. Pakita ko sa inyo mamaya doon sa parking area. Kaya kung napansin nyo, umikot tayo kaninang pag-ganon, hindi tayo nag-U-turn na malaki kasi ayoko siyang iliko dahil ang liit talaga. Minsan bibitinin ka pa niya kapag hindi mo siya kabisado. Busina, ito yung kanyang original na busina. Ayan, wala po tayong in-upgrade dyan. Whatever you see here is all stock. Walang idinagdag na kahit ano. So ipapakita ko sa inyo yung sinasabi ko sa inyo na pinakaayaw ko dito sa Land Cruiser na to. Yung kanyang turning radius. Tignan nyo guys. Yan ang pinakaliko niya. Sagad na yan. Oh. Tignan nyo kung gaano kaliit yung kanyang turning radius. At supposed to be dapat, nandito pa siya andito lamang siya. Ito pa lang yung kadiretsahan. Ang liit, sagad na yan. Pakita ko sa inyo para maniwala kayo guys na ang liit-liit ng kanyang turning radius. Ayan na siya. Yan. Sagad na yan. Tapos tignan nyo yung gulong sa likod. Ayun. Ang liit. Na kung saan, kung ikaw ay magmamaneuver, liliko ka, na mag-U-turn ka, yan lang po ang may bibigay na turning radius
ng ating LC79. Pakinggan naman natin mga kamanibela yung sound check. Yun na yung tunog niya. At yan ang ating 2025 Toyota Land Cruiser LC79. Mga kamanibela, pasado ba sa inyo ang LC79 series? Share your opinion sa ating comment section and don't forget to subscribe and turn the notification bell and follow to our social media page para lagi kayong updated sa ating mga videos. Palaging tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela.